Malutong ba talaga? Yes, malutong po. Balat. Within 4 months, nabalik na yung ROI ko. Wow, 4 months ROI. Good day, Pilipinas! Ngayon ay nandirito tayo sa Rosario, Pasig para kapanayamin ng isang OFW turned businessman at kung paanong umikot ang kanyang buhay sa pagtatrabaho niya sa ibang dako ng mundo hanggang sa pagkakaroon na niya ng sarili niyang negosyo. Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang kanyang kwento. Good afternoon, Sir Roy. Gilbert, pwede niyo pong i-share sa amin anong year kayo nag-start mag-OFW? Ilang years kayo naging OFW? 2005 pa nasa ano na ako, OFW na ako. UAE, 11 years ako sa UAE. Tapos lumipat ako ng Bahrain. 2020, pandemic time, nakapag-decide na kami na maghanap ng mali negosyo at saka umuwi na rin. Pwede niyo pong i-share sa amin ano yung naging work niyo as a OFW before? Actually, nag-start ako sa 2005 as senior sales. Talagang inakyat ko lahat ng hagdanan hanggang sa maging store manager ako. Good and bad experiences niyo sa pagiging OFW before. Pwede niyo po ba i-share sa amin? Struggle naman sa pagiging OFW is yung family mo, hindi mo kasama. Oh, tama. Homesick ako, sir. Opo. Homesick. Queensuelo na lang kasi kasama ko yung misis ko, pero yung mga bata, hindi ko kasama. Kaya, Kasama niyo po yung misis niyo as OFW din opo. siya. Kaya, syempre, nag-iisip ka rin, anong gagawin? Hindi niya nakasama sa paglaki, yung mga bata. Opo. Ganyan. Pwede po na ba namin malaman ano yung deciding factor or yung turning point na okay, babalik na ako ng bansa, magnenegosyo na ako. Ano yun? Ano yung Actually, ang reason nun, sir? pinag-usapan kasi namin ng misis ko dati, nung nasa ibang bansa pa kami, na lumalaki na yung mga bata. Tapos, kailangan, lalo na yung panganay namin is babae. So, kailangan talagang may maggagay. Naisip namin na maghanap tayo ng negosyo para at least may makakasuporta sa atin. So, nag-decide kami na pinauwi ko muna si Mrs. Siya muna nauna. Tamang-tama, tumawag si Mary Jane, yung may-ari ng Lugaw Pilipinas. Okay. Actually, magkasama kami dati sa trabaho sa Abu Dhabi. Kaya, medyo close din kami. Nangungulit siya na na magbukas ako ng branch, ng franchise sa Pasig. Sabi ko sa misis ko, mas maigi siguro pag mag-franchise na lang talaga tayo. So nagbukas kami ng first branch namin sa sa Sagad. Tapos habang nandun pa ako sa ibang bansa, nag-open sila. Ano po yung naging deciding factor niyo again? Okay, I will try this business because of this. Siyempre, hahagilapin mo pa kung ano ba yung format niya, ano ba yung mga policies niya, ano ba yung mga advantages at disadvantages niya. Inaral muna namin yung yung business niya, yung portfolio niya, kung anong maitutulong. Sa products or mga ino-offer ng Lugaw Pilipinas, ano po yung kayo mismo favorite niyo or like proud kayo to like really serve to customers? Sa Lugaw naman, yung BT6 namin, o kaya yung Lugaw Overload. Yun yung pinaka... Ano po yung laman ng Lugaw Overload? May na kasi siya, lechon kawali, tapos may... Sa amin sa Pasig, bulaklak, pero sa ibang mga branches is puso yung nilalagay nila. Puso. Tapos may egg na din. Mas malaki na rin yung lagayan niya. Okay. Pag kinumbine mo na yung lasa, talagang hindi mo titigilan na subo. Yun nga rin po ang bestseller. Opo, yun po yung bestseller namin sa Lugaw Pilipinas. Lugaw muna tayo. Oo! Sarap! Lagyan natin ng laman. Gawin ko kung narinig yung lutong, pero ang lutong, ang sarap. Malutong ba talaga? Yes, malutong po. Balat. Ano pa po yung mga ibang products ng Lugaw Pilipinas? May mga silog na rin kami. Top Okay, silog top ang silog. pinaka-bestseller namin. Ano yung mga natutunan natin sa pagiging OFW, mga skills or whatever, na you think na-apply nyo rin po dito sa pagnenegosyo ninyo? Parang tumagal na rin kasi ako sa retail Tapos pag nag-briefing kami, laging sinasabi natin, retail is detail. Detail is detail. Retail is detail. So natutunan nyo po yung pagiging madetalye. Parang meticuloso ka na sa mga bahalat ng bagay Nice. na makikita mo. Kasi halimbawa, pagpapasok ka sa hindi plansado yun, hindi maayos yung tupo. Kalinisan lagi yung lalo na pagkain. Paano nito binago yung buhay ng inyong pamilya? At yung Ng family. malaking naitulong ng Lugaw Pilipinas sa amin. Kasi syempre, dalawa kami dati na nag-OFW, so magkaano rin yung income na namin dati. Ilang taon na, magpa 5 years na kami na nandito sa Pilipinas. Nakaka-survive naman. Pinapag-aral namin yung mga bata, maayos naman yung Tapos, nakakabili na rin ng mga gamit. Parang kita na rin sa tindahan. Kumikita, nakakabili ng Tapos, mga... ang maganda pa, at least nandito ka sa Yun, Pilipinas. tama. Kasama mo yung pamilya mo. Tama. Kumikita, nabibili ang pangangailangan ng mga gustuhan, o lahat yung nagagawa habang nandito sa Pilipinas, hindi wala sa bansa. Kaya Yun naman yung kagandahan. Siyempre, nagka-challenge din naman dati no, sa pagiging OFW ninyo.
I'm sure meron ding mga challenges dito sa current business niyo, sa current field niyo now. Ano yung mga challenges niyo habang nandito kayo sa business or habang nagpa-franchise kayo ng Lugaw Pilipinas? At Yung- paano niyo siya nalampasan? Kasi yung challenges lang talaga na na-experience namin, yung panahon lang ng pandemic. Ang daming pinagbabawal eh. Gets, okay. Bawal ang dine-in. So, Bawal ang dine-in. ano yung mga walk-in na salesman? Store to. So, Kaya din siguro yun din yung mga dahilan kaya marami din mga bumagsak na mga kainan. tama. Ang talagang nagpabuhay lang sa amin, yung mga online deliveries na yun. Diba? Ginawa ng paraan ang mga pagbabawal dati. So- Nagkaroon ng online ordering. Okay. May Grab tsaka Foodpanda kami. Okay. At least doon, at least kahit pa paano, nakaka-cover up kami ng mga daily expenses namin. Saka Yung mga nawala na dine-in customers. kahit nung online panahon na yun, hindi naman gaanong malaki yung kita. O tama lang talaga yung kita na talaga nakakapag-survive. Okay, last na to close this, sir, no? Ano yung mga gusto mo, ano yung gusto mong sabihin sa mga nanonood ngayon? Anong message mo sa kanila or any tips sa mga gustong magnegosyo at sa mga gustong itry ang franchise ng Lugaw Pilipinas? Ang masasuggest ko naman is dapat araling mabuti kung ano Araling yung papasukan mo negosyo. Okay. Alamin mo rin kung ano yung mga pasikot-sikot na ano, halimbawa, kahit sa food preparation, Okay. kasi hindi na dapat na na pagpasok mo may-ari ka. Dapat alam mo rin kung ano yung ginagawa ng mga tao. Okay. Lumubog sa proseso. Tama. Siyempre, paano mo sisitain sila kung ikaw mismo hindi mo alam. Alam mo yung standard. Diba? Tsaka, kasi hindi naman lahat ng araw Pasko. Tapos paghahanapan mo kung ano pang mai-improve mo para mas lumaki pa yung benta. Okay. Sa amin kasi, within 4 months, nabalik na yung ROI ko. Wow! 4 months ROI! Magsa-sign up na rin po ako ngayon. Dahil na rin sa siyempre, kung magninegosyo ka, location din pinaka-importante. Tama. Hanapin mo yung pinakatamang location na sa tingin mo, madaming papasok. Tama. Kung sa Lugaw Pilipinas naman, marami namang trainings na binibigay yung Oo, okay, yung, may mga trainings and yung support. RFC. Opo. Tapos, suportado naman lagi. Lagi naman silang nandyan. At isang tawag mo lang, susuportahan ka. Tapos, training na mga stock. Sa stocks, continuous din naman yung saka wala rin namang palya yung deliveries nila. Kung naghahanap kayo ng maninegosyo, gusto nyo ng mga kainan, subukan nyo yung Lugaw Pilipinas.